Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sumigaw na ang hustisya ang taong bayan dahil sa lumalalang kalagayan ng Pangulong Kuting na sinasabing labis na gumagamit ng masamang gamot. Ayon sa mga pagkakatiwalaang ulat, ang Pangulo ay hindi na makapagdesisyon ng maayos dahil sa kanyang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot na nagdudulot ng malamang epekto sa kanyang pamumuno. Sa mga nakalipas na buwan, napansin ng publiko ang pagbabago at walang dedikasyon o direksyong mga desisyon ng Pangulo na nagresulta sa pagkasira ng ekonomiya at paglubog ng bansa sa iba't ibang isyu. Ayon sa mga eksperto, ang kawalan ng tamang isip o sa ang kawalan ng tamang pag-iisip at malinaw na direksyon sa pamumuno ni Pangulong Kuting ay sanhi ng kanyang labis ng paggamit ng pulburon. Libo-libong mga mamayan ang mga nagsisigaw upang ipanawagan ang agarang pagpapaalis sa Pangulong Kuting na ito. Hindi na namin kayang tiisin ang kanyang pamumuno at kanyang pagkalulong sa pulburon ay nagdudulot ng matinding krisis sa ating bansa. Kailangan na siyang mapatalsik sa pwesto, sigaw ng isang mamamayan. Ang membro ng Kongreso ay nagpaabot na rin ng kanilang suporta sa pagpapaalis or sa pag-impeach or sa impeachment process ni Pangulong Kuting. Ayon sa isang senador, ang pamumuno ng isang pangulo na labis na gumagamit ng masamang gamot ay hindi na makatarungan. Kailangan nating protektahan ang kapakanan ng ating bansa at mga mamamayan. Panahon na upang magdesisyon at ipaglaban ang ating karapatan. Samantala, ang palasyo ay nanatiling tikumang bibig sa issue at walang inilalabas na pahayag ukol dito. Ngunit ngayon sa ilang mga insider, ang administrasyon ay nasa kalituhan at alanganin sa kanilang susunod na hakbang. Patuloy na ipinapanawagan ng bayan ang agarang aksyon mula sa pamahalaan upang masolusyonan ang krisis na ito. Ang mga mamamayan ay nagkakaisa sa paghingi ng hustisya at tunay na pagbabago para sa ikabubuti ng bansa. Ang tanong ngayon, makakamit ba ng bayan ang hustisya at pagbabago sa ilalim ng isang pangulong nalulong sa masamang gamot o mananatiling bang isang pangarap na lamang ang hangarin na ito? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers naman natin dyan. Maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nyo hong iboto yung mama na yan dahil wala hong maihahatid na matino sa ating bayan niya ang artista na yan. May isang salita, Revilla praise BBM for raising government worker salaries. Kailangan gawin, sir. Kahit hindi gawin ni Marcos Jr. yan, talagang mapipilitan hong gawin ng national government na itaas ang sweldo ng mga government worker. Pagka nagkataon, pagka hindi nyo ho tinaas yan, baka talagang mayari yang si Marcos Jr. Ngayong mga panahon na to, yan ho yung mga kailangang galaw nitong si Marcos Jr. Pero para paandaran mo kami, na may isang salita yang si Marcos Jr., sinungaling ho yan. Isa ho yan sa mga tagalinis ng tumbong ni Lisa Araneta Marcos Tambaluslos at nitong si Marcos Jr. Yang si Bong Revilla, wag nyo hong iboboto yan. Isa ho sa mga inutil sa Senado yan. Wala hong ginawang matinuyang mama na yan. Para sa atin base sa ating obserbasyon, sa panunungkulan niya, sa 6 na taon bilang senador sa ating bansa. Nagsasayaw-sayaw lang, nanalo ang walang ya. Wag nyo hong iboboto yung Revilla na yan. Kung yung mga kamag-anak nyo naiisip na iboto, ibalik sa Senado yung tao na yan, huwag nyo hong gagawin. Wala hong gagawin yan sa loob ng 6 na taon kung hindi linisin ang puwet, ang tumbong nitong si Marcos Jr. at nitong si Lisa Araneta Marcos at niyang si Tambaluslos. Nakita nyo naman ho yung nangyaring hearing dyan sa Senado, kaugnay doon sa malawakang pagbaha, doon sa nagdaang bagyong Karina. Imbis na tukuyin, hanapin kung sino ang may kasalanan para hindi na pamarisan itong mga government employee na to, yung mga sekretary ni Marcos Jr.,
Ang banat ho niya ganito, wala tayo dito para magsisihan. Nandito tayo para humanap ng solusyon. Loko-loko ka pala eh. Ba't ba kayo nag-hearing? Sana nag-usap-usap na lang kayo, kayo-kayo na lang. Bakit kailangan nyo pang magpakita sa sa publiko na nag-uusap? Kung hindi rin pala, ang gusto kasi mangyari na sa bayan ng Pilipino, alamin natin kung ano nga bang naging problema diyan sa nangyaring malawakang pagbaha. Ngayon mga kababayan, hindi pa nga humupa yung ibang baha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito na naman ho mga kababayan. Ah, konting ulan lang ho. Oh, ayan ho. Ayan. Konting ulan Wala lang ho. naman. Ganyan ho nangyayari ngayong mga Ang panahon mga na tali to. pa pa. Kagabi ho yan. Wala, ayun no. Kagabi ho yan mga May mga kababayan. bata pa Ibang rin, klase guys, ho. Ayan ho. Kita nyo naman. O kanina hong tanghali kaya every time na umuulan itong administrasyon na to naano ho sila napapraning kailangan ho sila nilang suminghot ng pulburon. Isipin nyo naman, kulay blue ang kalangitan. Kulay asul yung kalangitan. Pero pagka umulan lang ng konti, ganito hong nararanasan ng ating mga kababayan. Sige nga, pakipaliwanag ho yan. Hindi ho tayo maghahanap ng kung sino ang merong pagkukulang doon sa nagdaang aberya dyan sa Bagyong Karina. Ano ang gusto nyo gawin natin? Palampasin na lang ho natin every time na merong ganong klaseng aberya, binibigyan natin ng free pass itong mga walang hiyang politiko na to. Itong mga walang hiyang gabinete nitong si Marcos Jr. Huwag naman nung ganun, sir. Huwag naman nung ganun. Inaasahan ho kayo ng ating mga kababayan na kastiguhin, singilin, panagutin yung mga pagkukulang ng iba't ibang mga inappoint nitong inutil nating presidente sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Di ba check and balance nga kayo? Wala nang nangyayari. Puro na lang pagka hearing sa Senado, pabor sa administrasyon at tatama ng administrasyon, kulang na lang bakuran niyo yung mga gabinete nitong si Bangag. Yun ang nakita natin eh. Kasi papunta na yung hearing doon sa punto na magkakaalaman na kung saan napunta yung pondo, sinong dapat sisihin, bigla niyong pinipigilan eh. Huwag kong ganon. Binabantayan ho namin kayo. Huwag niyong isipin kaalyado niyong administrasyon, hindi kayo dediretso sa inodoro. Hindi na huubra yung pabudots-budots niyo dahil, naku po, di ho pwedeng ganon, sir. Wag niyo ho kaming paandaran ng ganon, nakakabuisit. Okay? Ngayon mga kababayan, cabinet revamp, more exit scenes. Alam nyo, yung pag-exit ng ibang mga gabinete ni Marcos Jr., hindi ho ano yan eh. Siguro, resulta yan. Ito lang basa natin. Resulta ho yan ng kabangagan ni Marcos Jr. Siguro, meron ng inuutos, kagaya dun sa trade secretary, meron ng inuutos, kasi hindi mapababa yung yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin, di ba? Siguro na pagbubuntunan siya. Inaasahan ho siguro nitong si Marcos Jr., yung apelido ng Pascual ba yun? Na gumawa ng magic. Ang problema ho talagang yung pagsipa ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to, hindi mapigilan. Kaya malamang sa malamang na pag-initan siya itong si Marcos Jr., ito ho yan, Mr. President, Mr. Bangag. Simple lang naman ho yan eh. Kausapin nyo yung mga di umanong smuggler na nalilink sa pamilya nyo. Hindi tayong nagbanggit niyan dyan sa House of Representatives. Yang si Michael Ma. Okay? Sabihan nyo sila na itigil na yung mga ganyang klaseng gawain. Sabagay, kahit gumawa sila ng legal ngayon, kahit umalis sila sa illegal, okay lang. Kasi yung mga taripa doon sa mga ginagawan nila ng illegal noong una, okay na ho ngayon. Sobrang baba na ng taripa, kaya wala nang dahilan para pumasok pa sila sa illegal. So, anong magiging remedy natin dito? Wala ho tayong makikitang magandang resulta talaga dito sa administrasyon na to. Kaya ang atin lang, magagawa lang ho natin dito mga kababayan, manatili lang ho tayong mapagbantay sa mga galaw nitong si Bangag. Dahil kung nakita nyo ho yung mga kalokohan na nangyayari ngayong mga panahon na to, at napakarami ho nitong mga kalokohan na to, inaasahan ho ninyo sa mga susunod na panahon, hindi lang ho madodoble yan. Matitriple pa yung mga kabalinto na ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero ito ang sigurado natin. Every time na umuulan, yung mag-asawa na yan at yung magpinsan na yan, natataranta ho yan mga kababayan. Hindi pa kayo nag-4 na taon na nadibanyo na buong Pilipinas.
Nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman bumabaha ng ganyan. Pagkatapos pagpasok niyo sa eksena, puro nagkandaloko-loko na yung sistema. Wag kong gano'n. Huwag niyo sabihing, kailangan naming i-reevaluate yung master plan. Anong master plan, master plan? Ang dapat lang gawin, i-maintain yung mga naumpisahan ni Digong. Dahil nung panahon ni Digong, walang ganyang klaseng baha. Ganun lang ho kasimple yun. Ganun lang ho kasimple yun. Kaso ang problema ko dito sa administrasyon na to, dapat pagka hindi kumita yung mga kaibigan, kamag-anak nila dyan sa mga proyekto na yan, kailangan itigil yan. Yun ang nakita natin kasi base doon sa mga nagdaang galaw ng administrasyon na to, yung mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talaga hong kung maaari ho nilang itigil lahat para mawala ang legasiya ng mga Duterte at talagang may posisyon itong mga ambisyosong kamag-anak nitong si Bangag, ginagawa ho nila yan. Pero yung mga hindi na kayang pigilan, talagang dumidiretso na ho. Yung mga kaya pa nilang pigilan, hanggat hindi kumikita yung mga malalapit sa kanila. Ayun na nga mga babae, pakinggan natin itong mga panibagong isiniwalat nitong kasama nitong si Binibining Maharlika. Philippines and sa Yung PNP. Kasi, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost yun sa hindi tayo importante. Alam mo, importante yun pag mabuti ka eh. Hindi ako, Oo. never ako nag-ask ng favor from them, yung mga gano'n. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So hindi ka yan mananalo natatakot, sa'yo. hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag. Hindi. Handa naman Hindi. ako eh. Thank Alam mo, you so much Marlica, for your before ko tapang. to gawin, lahat to, as in siguro meron na akong, meron na ako sinabi sa USB ko, mga Naku, 150 USB yung pinamigay ko. naku po. Oh And my alam God! ni, Yan ang nga ba sinasabi natin. Pagka-usapang USB ngayong mga panahon na to, ang mga bangag dyan sa Malacanang, natataranta ho sila. Baka naman kabisado pwede nila makahingi, yan. baka pwede naman makahingi ng isang Grabe no, pagka ang tindi ng mag-asawa no, silang dalawa nagja-jamming. Jamming tayo dyan. Diba? Itong si Butod, itong si Palaka at itong si Bangag. Pagka naisipan nila, tama, jamming tayo dyan. Ibang klase. But I mean jamming, magja-jamming sila sa pagkain, magja-jamming silang kumanta. Ganun. USB dyan. Papadalang kita. Diba? Yun. Kasi, Padalan mo na okay. rin ako, madam. Mukhang gusto talagang magurgur yung live natin. Anyway, Hindi. nakakaloka. So anyway, alam mo, based sa kwento mo, no, first part pa lang, nararamdaman ko yung strong personality mo, na sa kabila ng iyong alindog, ang liit mo, sabi ko ba, nakalahati yung katawan ko. Ando doon yung tapang eh. Andun yung tapang ng isang babae, no, na nakakahanga-hanga. Balik ako doon sa sa 5 beses mo ba nakasama si BBM o si, Hindi ho kasi natin nailagay doon sa unang video natin, kaya ginawan ho natin ng part ko. No? Dito ho talaga yung mga malalaman na binitawan nitong si Madam, naisali na ho natin lahat dito. si Marcos Jr. at si Lisa. So yung pangalawang beses ninyong nagkita muli, natatandaan mo pa kung saan? Alam mo, to be honest, di ko na matandaan sa 10 years. Okay, yeah. Yeah, Pero- so parang, pero natandaan palagi mo? sa bahay lang usually. Ito Bahay ba, lang palagi. kasi mga nakakarating sa akin, mga chika boom boom, ang pulburon session daw ay nangyayari yan sa Chika Forbes boom boom. Park, sa Dasmariñas, Yeah. sa mga restaurants na open nila Naku. ginagawa. Grabe. So doon ba sa Kakaya sila, doon no? sa pagkakatanda mo na 5 beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang event, itong si Bongbong Marcos at ito si Lisa, kasama yung ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may ikukwento mo ba sa amin kung ano yung talagang yung una, alarming talaga yun eh. Alarming na talaga yun. So doon ba sa mga pagkakataon na Parang multo naglalakad ka sa hallway, no? Nasa lubong mo itong si Lisa. Gusto mo? Ayun, kumanta si Madam. Inalok ho siya ni Lisa. sila, nagpupulburon talaga sila? Naku po, yan ang Well, sa sinasabi grupo nila, natin. yes. Oo, lahat sila. So, ako Grabe, oh. yung parang palagi ako may bad experience. Kasi pag kunwari, may gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, bawal umuwi.
Bawal Eh, kasi, umuwi. ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, gusto mo nang umalis, pag bago kayo, you don't know the ano alam mo May, yung way nila, how to do wait, it. So, I thought, parang, okay, can I go home? Kasi parang pagod na ako. Kasi morning person ako eh. Alam mo oo, yun? oo. I sleep early. Ayun. Okay. Tapos, So, hmm, yeah, go okay, ahead. go ahead. Ay, Yeah. sabay pa tayo. Oo nga. Mm-mm. So, nung yung mga experience ko ganon, yung one time din, I feel parang madalas nababastos. Alam mo Aha. yon na, kasi pag lasing na mamumura ka, or may lasing, Wow. may Naabuso alcohol ka pala. and, yeah, Pinaghalo, sober. alcohol at polvoron. Yeah, Naku. tapos, again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi because, gusto ko, it's a vengeance or whatever. I'm just Oh, speaking yeah. my truth. You know? And if you're Yeah, telling the truth, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi it's an Correct. that's true. experience and you experience it. Alam mo yon, ako to. 'Di ba? Okay. Like, walang pwedeng magsalita against my truth. 'Di ba? Sino to? Sabi ko, Oo. tapos biglang, Ano- tapos may pinakita sa aking code sa phone. Tapos, okay, got it. Alam mo yun? Okay. So Code. balikan Oo. ko yung mga code name ng pulburon, yung Mm-mm. t-shirt. Mm-mm. Ano pa yung Mm-mm. mga code name na ginagamit nila na naalala mo o na isinulat mo o dinocument mo sa iyong diary o sa USB? Yun nga, yung, ang tawag ito, yung t-shirt, tapos, ano siya, Kapag titira meron, sila, may code din ba? wala. Walang code. Diretso lang. Diretso Diretso lang lang. Correct na. sila. Kasi Correct Oo, sila na okay. yan eh. Oo. Sila na Pero yan, di ba? habang tumitira sila ng pulburon, nag-hire din ba sila ng mga babae, ng mga random, women to be part of that session? Sometimes, pero hindi siya paano ko ba, hindi siya nag-hire para to parang mahilig lang talaga sa babae minsan. Like, men are men, di ba? Parang yun ang masasabi ko. Men are men. So si Marcos Jr. ba may pagkakataon na may kasamang ibang babae during the session? Wala naman ako nakita. Yun lang. Yun. Wala Again, ka sabi ko nga nakita. sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Okay, Alam mo that's yun. good. Pero wala naman ako Oh, nakita. Wala naman. okay, so pulburon lang talagang nakita mo na minsan paglabas nila may mga may residue dito. Oo, kasi nagkakantsawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na Naku po. yung what do you call that? Yung uhog mo. Yung uhog. Oh, Which is then may nangyayari sa blood. kanila yun. Oo, Yeah, may may blood. dugo. Tapos while they're talking sometimes, Ito ba yun? Ganun ba yun? nililik Ganyan na ba yun, nila. madam? Parang, sabi ko, oh my gosh. Gumagano. Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan sa ano. Grabe naman. Napaka-ano pala yan. Ibang klase ho pala yung ano ng mga yan, no? Talagang napaka-hardcore. So bibigyan mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. During I that feel bad. time, Kasi I don't get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing it? If you're, di ba nakapagtapos ka sa magandang hindi siya eskwelahan? nakapagtapos. Hindi siya, yung Hindi. iba. Yung iba, okay. So when yung ako nga na-realize, so talagang hindi rin masaya. Hindi may kulang. That's why they're Pero, doing it. for sure, mag-hire ang mga government na mga trolls na nandyan lagi na ibabash ka. So, expect mo na yan. Marami yan sila. They're funded by the Okay lang. government. Pero kasi Okay nabanggit, lang. gusto ko pag-usapan yung USB. Very interesting. So, ito bang mga USB na ito? Marami ba kaming aabangan dito? I know, I talk about you, kung ano yung mga content nun. And I'm giving you time kung kailan ka ready. So may kaabang-abang ba dito sa mga USB na ito na just in case, kumbaga nasabi mo na kung ikaw ay gugurgurin nila, saktan ng pamilya mo, kung ano pa man, na naikalat mo na itong mga USB na to sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. So ito bang USB na ito ay kakabog sa bangay, kakabog sa sambayan ng Pilipino? Oo, kasi ang daming madadamay. Oh my Ang God. daming lalabas na kung sino-sinong kasama nila. So basically, Grabe. parang kapag may nangyari sa akin, maraming madadamay. Marami kasi nandun lahat.
Alam mo yon, Naku po, andun lahat. mag-isip-isip Kasi na 'tong right now, mga ang tambaluslos pinag-uusapan na 'to lang natin pagka isa eh. 'Di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, whatever. Eto marami to. Alam mo yon, parang nandun lahat. At saka, accumulated ano to eh. Kasi I was supposed to file a case before. So, alam Oh, mo okay. yon, kasi parang, tas then I pray for it. Sabi ko, wag na lang. Tas parang, ayun, ganun lang. So, this So, is actually like, kasi before nga, di ba, nabubuli na ako. So, I prepared for it. Tapos yung pinaka wow. talagang ano sa akin, yung talagang sinabi ko na napakawalang hiya ng mga taong ito is yun nga, yung nasa Amerika ako. Tapos yun nga, yung binenta namin yung bahay namin. I thought, di ba, maghihiwalay kami, paghahatian ng maayos, ano na lang, whatever. Dapat nga isusurrender ko yon. Binastos lang talaga ako ng brother-in-law ni Inigo Sobel. So, si Inigo Kasi, Zubel is kaklase rin nila, di ba? kasi best friend yun ni Tony Boy eh. Magkakaklase sila. Okay, go. Mm. Mm. So, nung nandun kami, si Inigo mabait yan ha. Actually, mabait siya kahit nagkaganyan siya. Pero, syempre, may pitek kapag lasing or whatever. Mm. So, nung umpisa, love nila ako eh. Alam mo Mm. yun? Sa Oo, kasi umpisa. oo, Oo. kasi cute ka eh, tunay na cute. Hindi yung Pero isang even, cute. Okay. pero kasi it's funny Mm. kasi it's true. Like, yung sasabi mo na mag-expect na ako na marami mambabash sa akin, Yes, marami marami maninira yan, sa akin. Well, it happened to me. May gumawa na nga ng account ko sa worldpress.com na sinisiraan ako and everything. And alam ko rin kung sino. Kasi Okay. may kilala rin naman ako sa intelligence. Pina-check namin yan eh. And Mm. hindi ko lang talaga siya mapakulong kasi nga malapit sa ex ko. Alam mo yon. So, Okay. alam mo yung ganun. Kasi sabi ko, sige, masaya ka dyan. And alam mo yon, yung tao naman, So, they can always judge you because they don't know you. Pe- But yeah. pero ang may papayo lang natin dito kay Madam, no? Madam, ngayon nung nagsalita kayo, lumabas na kayo, lalo na dito kay Binibining Maharli pa kayo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.